Master, parant lang po ng problem at hingi po ng advice. Yung mother ko po, 25 years in service in government and she passed away last February 25, 2024. Retired pensioner din po siya ng GSIS. Ang problem po is married po siya married po siya pero almost 40 years na din po silang hindi magkasama. Kasal po siya sa unang asawa niya. Anak po niya ako sa second husband niya. Kami ng half-brother ko, dependents niya. Independence, yung nasa post, sa message. 43 yung kuya ko at 38 naman po ako. May benefits pa ba kami makukuha or need pa namin tawagan yung legal spouse to process survivorship claim? Thank you and more power. Ang sa atin po kasi, no, kapag nag-resign po yung isang o namatay, yung isa pong pensioner, ay mayroon po tayong tinatawag na survivorship pension. Yung survivorship pensioner ay spouse po yan. Legal spouse ng isa pong GSIS pensioner. Siya yung tinatawag na survivorship pensioner. Ngayon, kung sila ay magkahiwalay at hindi naman legal yung kanila pong pagkahiwalay, ibig sabihin hindi po annulled yung kanilang kasal, ganun. So kahit hiwalay po sila for 40 years, we would say na still legal spouse niya pa rin yung una, yung pinakasalan niya. So if ever meron pong survivorship pensioner, si legal spouse pa rin yung pwedeng mag-qualify dito, no? Yung mga anak, hindi kayo pwede maging survivorship pensioner. Yung mga anak kasi mayroong tinatawag na dependent pensioner, no? Ito ay kapag yung anak ay nasa edad na below 18. I guess 18 yun. So kapag nangyari yun, 10% ng pensyon ni pensioner, yun ang mapupunta sa bawat dependent pensioner. Pero since 38 at 43 na yung edad, ay hindi na talaga yan eligible para dito sa dependent pension. So ang pwede na lamang ma-process dyan ay yung survivorship pension. So since I don't think, no, kung hindi po natin alam kung ano po yung terms na relationship po nila, kasi yun po yung sa first husband. So depende na po yun sa inyo, no? Pwede naman na hindi nyo i-inform or depende po para hindi po nyo makukuha yung survivorship pension. So depende na po yun sa maging decision ninyo. Pero you have to inform GSIS na namatay yung mama nyo, no, na siya pong pensioner yung GSIS. Malalaman din naman talaga yan kasi kung namatay na po siya, hindi siya makakapag-appear, no? Kapag yun po yung annual na pag-a-appear ng isang pensioner to prove na buhay pa si pensioner at eligible pa natanggap ng pension. Ngayon, kung siya ay hindi makaka-appear, so masuspend yung pension. So ganun pa rin po yung mangyayari. Pero better to inform na agad kasi mahirap na kung hindi kayo mag-inform tapos tuloy-tuloy yung pension tapos namatay na yung mother ninyo, baka ipapabalik yung pension na hindi na dapat ibigay kasi namatay na si pensioner. So yun po ay mga pwedeng gawin po ninyo. So depende na po talaga yan sa inyo, pero hindi po talaga kayo makakatanggap ng survivorship pensioner bilang mga anak, no? Kasi yun po ay intended para sa legal spouse ng isang GSIS pensioner.